Napakahalaga talaga na yung nakababatang henerasyon ay kayang i-challenge kung meron bang mga maling pag-iisip dun sa mas nakakatandang henerasyon para hindi magpatuloy yung ganong klaseng maling kaisipan. Gusto natin pasalamatan muna sila Professor Camlian at of course si Yusek Luisito Montalvo sa pagpapaulak sa atin ngayong hapon. At syempre, Baikon, yung ating mga kaibigan din mula dyan sa Iligan, sila Professor Asperin, tsaka si Mr. Hashim, maraming salamat po. Dahil sa puntong ito, gusto naman natin marinig yung mga sagot naman ng ating mga kaibigan sa audience. Siguro, Baikon, simulan ka na, no? Kung sa bahagi namin dito, gusto kong tanungin yung ating audience dito sa Iligan, kung ano nga ba ang magagawa ng nakababatang henerasyon para makontra kung meron mang mga maling kaisipan doon sa ating nakakatandang henerasyon. Okay, hintayin natin ang Iligan na makasagot. Yes, Atom. So, mayroon bang gustong magtanong dyan? Atom? Yes, Baikon, we're here. Yes. Okay, so, Yeah. yung ating mga, meron natang gustong banggitin yung ating kaibigan mula dito sa Manila. Okay. Doon sa ganong katanungan. Okay, go ahead, sir. Pakilala ka muna. Ayan. Good afternoon, Manila. Good afternoon, Iligan. Ako po si Charlie Ken Comine from the Polytechnic University of the Philippines, College of Communication, BBRC 11D. Ayan, to answer the question, talagang nakakalungkot po kasi up until now, the gap between the Muslim and the non-Muslim communities still haunts the peaceful relationship of our country. So parang it has been a lot of years since parang siguro simula pa sa ninunuan natin yung hidwaan yon. Talagang nakakalungkot. And we as a youth, alam ko matagal na tayong pwedeng may gawin, di ba? Pero hindi lang natin alam kung ano yun. Para sa akin, we as a youth could actually communicate with them peacefully through the use of our technologies such as telephone, landlines, cell phones, internet, and even social networks. Parang makipag-usap tayo, hindi yung puro makita lang natin sa balita na may nangyayaring masama sa kanila. Parang nag-stereotyping tayo, parang pagdating sa Iligan or sa Mindanao, masama na kagad yung dating natin. Sabi nga kanina ng guest speakers natin, kailangan hindi lang tayo nag-aaral, kailangan pag-aralan din natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Kasi hindi lahat ng nakikita natin sa balita or sa media ay totoo. Well said, Kuya. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Baikon, sa side naman na yan, tanong natin yung ating mga audience members sa Iligan kung ano ba ang magagawa ng nakababatang henerasyon para maiwaksi yung mga maling kaisipan ng nakakatanda. O Atom, kasi gwapo mo. Yan. It has been known to us that the elders should serve as models to the young ones. But why we take it the opposite way? I have a Muslim friend. In fact, I have a lot of Muslim friends. And the secret to this friendship is that we understand each other. We open our minds. We open our hearts. We tend to respect. We know our limits. We know our boundaries. We respect their culture. We respect their religion. This is the only way that we can create bonds. And to the youth, may I have a challenge to you. Go use the technology, search on Facebook a Muslim friend, and be with them. You must learn their culture. You must exploit yourself to understand and not limit yourself to your own friends. Learn other cultures. And by that, when learning, you tend to understand and that peace comes in. Ayun, Atom! Grabe. Well said. Very caring. Thank you very much. Your name again? Prince Edward Aragasa of MSUIT Integrated Developmental School, Iligan City. So, hindi ka lang prince ng IIT. Prince ka rin ng kapayapaan. Maraming salamat. Yes, so Atom, One more from Manila. There we go. What's your name and what school?
I'm Lawrence from Esteban Navarra High School. Go ahead, Lawrence. So, magtatagalog na lang ako kasi we Abadans, we believe that kaming mga Abadans ay simple lang pero mga palaban kami. So, ganito. Ako, kapag nakatanggap ng prejudice, lalo-lalo na kasi ako ay isang transferee from my school. Nung first day, matindi yung prejudice na binigay sa akin ng school. As in, hindi nila ako masyadong winelcome, pero okay lang sa akin yun kasi sanay naman ako. So, ang ginawa ko, nagkaroon ako sa sarili ko ng resistance. Kasi, I believe that if you fight prejudice with another prejudice, it will only make things worse. So, bakit mo dadagdagan yung problema nyo kung pwede naman magkaroon kayo ng maliwanag na pag-uusapan at konfrontasyon para magkaroon kayo ng mas magandang relationship at malay nyo sa hinaharap, magkakaroon din kayo ng parang output na para sa lahat ay pwede magsimula yon ay isang pagbabago na hinihingi nating mga Pilipino na matagal na nating ninanais. So yun lamang po. Thank you, Lawrence. Yes, thank you very much. O ngayon naman, Atom, yung tatanungin natin sa Iligan, babae dapat. O yung mga girls, Girls Empowerment for Peace. Mayroon bang gustong sumagot sa question ni Atom kung ano yung pwede nating gawin sa ating generation to overcome any possible prejudices ng ating mga ones na nakakatanda sa atin? Mayroon ba? Anyone from the, yes, sa taas? Anyone? Yes, please. Mayroon na, yes, yes. Yung naka-uniform po, yes. Your name po, please, and the school. Good afternoon po, Chomuas. I am Len Asoy from Iligan City National High School. For my own, I believe that before we discriminate each other, we learn to respect. How? Try to respect each religions and beliefs. Let's start to sing the Peace Tech na theme song. Yes, Okay please. ka ba dyan? Okay kami doon. So, siguro, Baikon, magsitayuan tayong lahat, ano, para sa ating Yes. Peace Tech song. Sige. Okay, one more time. Galaw-galaw ng konti. Manila, Iligan. Okay ba? O, so yung mga facilitators natin, Okay, so, Manila will sing the first verse, and then Iligan, the second verse, and then we will do alternate. So, Manila, Iligan, Manila, Iligan. Okay ba yun? Does everybody know the song? hindi pa yata atin, but anyway, we can have Okay, the... so- Yes. Meron tayong screen that can provide the lyrics of the song. All right. So, direct your attention to the screens para makita niyo yung lyrics sa kanta. Parang video, okay? This is a way for peace to begin. Yeah, yo, come on. Now we wasted this
sister. Oh, same dreams, same expectations, same fears, same fears, same frustrations. Our life that we are different. This is a message to all. And now we will be seen, we will be heard. Our words and our voices are one as we sing, one as we share what lies within. This is our way for peace to begin. We will be seen, we will be heard. Our hearts and our voices are one as we sing, one as we share what lies within. This is our way for peace to begin. You come on, yeah. You. Begin. Good afternoon, Banda people! Peace be with you! Ayos. Yes. Bumangka Atom. yung isang estudyante dito mula sa FEU. May rap pang kasama. Yes. So, Atom, actually, practice lang yun natin. Diba? Practice lang yun. Kasi mamaya, todong-todo, major na nasantahan ang gagawin. So, ngayon, that video actually shows to us na pare-pareho lang talaga tayo. Diba? May problema, may positive, may negative din kung minsan. Tama. Pero ang mahalaga, Baikon, ay mag-concentrate tayo doon sa mga positive na mga values at mga positive na pagkakapare-pareho nating lahat bilang mga Pilipino. Ito naman yung ilan sa mga binanggit ng ating mga na-interview sa labas kung ano yung kanilang tingin sa relasyon nating mga Pilipino, anuman ang relihiyon at anuman ang pinanggalingan. Panoorin natin itong video na ito. Pareho lang, tao. Parang pareho lang ba yun? Wala, natutuwa ako. Ano yung masaba? Basta kapareha sa mga Kristiyano siya. Sila yung mga minority dito sa Pilipinas. Baliwala. Pareho lang, Kristiyano at saka Muslim, pareho lang yan na tao eh. Pareho nagkakasala yan. Dito normal na yan kasi halo-halo man yung dito. Yung religion dito, yung Christian at saka Muslim parang na din yan. Parang magkakapatid na rin yan. Very loyal. Proud ako sa mga Muslim. Decente sila. Yun lang. And friendly. I don't really segregate such differences in religion, like between Muslims and Christians. Para sa akin kasi syempre, di ba, tao din sila, ganyan. So, at saka meron dun sa amin na book na yung sa Islam moral etiquette, something ganun na dapat pantay-pantay yung pagturing sa Muslim man or Christian or whatsoever na kasi parehas din sila gawa ng God. Although, alam ko naman na yung parang may gap, di ba? Christian, Muslim nag-aaway, ganun. Pero, syempre, dapat may love, ganun. So, wala namang discrimination na nakita namin dun. Which is nagkaroon lang ng pagkakaroon ng pagkakahati doon sa paniniwala.